Mapping and Resource Information Authority, may inilabas na Philippine map na ipinakikita yung West Philippine Sea. Ito ba yung binigay sa atin? Oo, nakita mo yung mapa na yan. May meme niyan may nagsuswimming sa labas niyan Nakita mo? Nakita mo ba? Yung pilit pumapasok, tapos nakaganon yung ngipin. Sino kaya yung? Hindi ko ma-identify kung sino. She. Ha? She daw ang, she Jin. Kausapin po natin ang Director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, si Attorney J. Batumbakal. Attorney, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Hi, good morning po. Good morning po sa inyo at sa lahat po nung nakikinig. Opo. Attorney, pakiibigyan nyo nga kami ng ideya. Ano naman po kaya ang ibig sabihin ng nilabas na ito ng NAMRIA sa mga ordinaryong tao? Ano ba ang ang implikasyon niyan para sa atin? At may saysay ba? Opo. Una po, syempre may saysay, no? Dahil pinapakita niyan na kauna-unahang dapat munang gawin ng mga nagtatanong at nagdududa, lalo na dyan sa gobyerno, sa Senado. Oo. Magtanong-tanong muna sa tamang kinauukulan, hindi yung magsasalita agad at kung ano nung pagsasabihin mapapahiya tuloy, no? Yung mapa po na yan ng NAMRIA, yan po ay latest edition lang yan, ha? Dahil nung pa nga pong 2012 at 2013, meron na akong kopya ng mga inisyo nila na mapa na nakalagay nga West Philippine Sea. So talagang tapos I think mga nakadalawang revision na yata yan. Ito na yata yung latest, yung pangalawa na. Kasi gumamit na ako ng mapa nila before Kaya nga po sinasabi ko pa noon, nag-umpisa tong kontrobersya na to ay lalo na nung si Senator ay naglabas pa ng resolution na mag-inquiry daw sa NAMRIA. Ayan ang sagot. Di ba? Masoplak naman kasi ayan nga, matagal nang may mapa Hindi mo na kasi nagtatanong. So, parang isa pong pang pahiwatig din sa ating mga taong bayan na huwag kayong magpapadala sa mga yung mga haka-haka ng mga hindi man kumbaga ito yung attorney, kumbaga ito yung resibo. Opo, resibo. Tama. Resibo. Yung tipong attorney partner pag sinabing nasa lang mapa, ilabas ang mapa. Ito po meron po parang gano'n. Matagal na nga ito kung nagsaliksik lang kayo ng tama, kung nagtanong lang kayo ng tama, di ba? Opo. Tipong walang mapa. Ito po Ba't ngayon lang nilabas? Nung 2012 pa po yan lumabas. Diba? Yung So, ito pong mapa ng NAMRIA nga itong pinakita nilang administrative map, available po yan online. Punta lang kayo sa website. Kung yung mga taong nagdududa pa, pwede nyo i-download. Tapos, isa lang yan. No? Dahil marami pa pong ibang mapa syempre na-issue na before. No? At mula pa nga noong 2012, yung mga nautical charts ng NAMRIA na ginamit namin yun dun sa paghanda nung ating extended continental shelf claim. No? Meron na talaga noon. Attorney J, alam mo kung saan magtatanong or saan ka kukuha ng kopya. Saan? Sa NAMRIA map. Yan. Para maliwanag tayo. Saan yan? NAMRIA lang talaga ang opisyal. Opo. Meron po silang parang sales office dun sa headquarters nila sa Taguig. Tapos alam ko meron silang mga parang satellite office like sa DNR, gano'n. Depende lang kung may stock. Correct. Nauubos din yan. Pero Attorney J, itong sinasabi ninyo na noon pa meron na 2012 pa meron na, may updated, gano'n. Ito ay nire-recognize ng UN. Yung pong recognition ng UN, iba pong issue yon, no? Una, siyempre po lahat ng bansa may kakayahan at may responsibility dyan ng ganyang mga mapa at mga chart. So, ini-issue talaga yan ng lahat ng mga bansa. No? Kasama na tayo. Yung pong sa UN, yung meron silang opisina na yung sa UN Secretary General's office na pwede kang mag-file nga. No? Pwede kang mag-submit. Mga mapa mo, mga batas mo tungkol sa iyong teritoryo, etc. Pwede mong ibigay doon. Pero meron nakalagay ding notice doon sa kanilang opisina at doon sa website na hindi ko mo nag-submit ka, merong automatic na recognition na ang UN o kaya
pag common na tinanggap nila, parang binavalidate nila na tama ito, legal to, dapat lahat kinikilala to. Walang ganun, no? And in fact, naka-disclaimer pa nga eh. May disclaimer doon na talagang sinasabi nila, the fact of submission, even the fact na available from them, yung sinampit na hindi nun ibig sabihin na nag-agree ang UN o kaya ang Secretary General's Office doon sa sinampit nila. Oo. Talagang lang, for information and dissemination lang. Walang judgment, walang support, wala ring kontra tungkol doon. Kasi nga, nire-recognize ng UN na yung mga ganong matters, hindi sila ang magdidesisyon, kundi yung mismong mga bansa, mga estado. Sila ang mag-ayos niyan. Okay. Hindi yun ang job ng UN. Opo. Sana lang ako, partner. Hindi kaya lalong mapikon po ang ating isa pang nagka-claim na may-ari niyang mga isla na yan. Dito po sa inilabas ng NAMRIA na baka lalo mag-alburuto. Oo, hindi kaya po. Ay wala po silang karapatan mag-alburuto dahil sila rin naman nag-i-issue ng mapa. No, di mag-issue sarili lang mapa. Okay. Yun nga, alam din nila yan. Oo. Alam din nila yan na walang epek yan. Pero palagi ko nga, dahil nakita nilang ang mga Pinoy, medyo madaling-madala sa mga haka-haka, quiet lang sila. Oo nga. Pinababayaan nila yung mga taong bayan, pinababayaan nila yung mga opisyal na yan, magkalat, magkamali. Dahil in the end, ang epekto nun, ina-undermine niya yung ating karapatan. Kasi, ang palalabasin nila, kung yung mga opisyal nyo nga sinasabi, hindi mahina yung mga claim nyo o wala kayong claim, kami pa kaya, di ba? So, gagamitin nila yan laban sa atin talaga. Okay. So, kaya nga sabi ko, pinagtatawanan tayo nung kabila. Pag nakikita nila yung mga opisyal natin, in public, sinasabing, gusto kong palakasin yung claim natin. Hindi ibig sabihin mahina. Nalalakas mo eh. Tama. Oo, tama. Ganun lang kasimple yun eh. Ayan. Sige. Attorney Jay, mag-ano pa kami. Hanapin namin si Dora pa para matulungan sa Andamap. At saka ako naman po, gagawa rin Carmen ako. San Diego hinahanap ko eh. Attorney, maraming salamat po sa magandang paliwanag. Thank you, sir. Si Attorney Jay Batombakal, ang Director po ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea.